Katuruan tungkol sa paghiwalay ng mag-asawa. Pagkatapos niyang ipangaral ang mga bagay na ito, umalis si Jesus sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng ilog Jordan. Sinundan siya ng napakaraming tao at dooy pinagaling niya ang mga may sakit. May ilang pariseyong lumapit sa kanya na humanap ng may paparatang sa kanya. Tanong nila, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi iisa, kaya't ang pinagsamang ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghihiwalay bago niya ito palayasin? Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo, subalit hindi ganoon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya ay nakikiapid. Itinutulak niya ang kanyang asawa ng mga lunya at siya, mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Sinasabi naman ng mga alagad, kung gayon po, ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag ng mag-asawa? Sumagot si Jesus, hindi lahat nagkayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi nakapag-asawa, ang ilan ay sinilang na may ganitong kapansanan. Ang iba naman ay dahil sa kagagawan ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-asawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito nang may kakayahang tumanggap nito.